Isang pagbabalik tanaw ang nagpakita sa mas batang bersyon ni Kaiser, na may kulay pulang kayumangging buhok, na nakatayo sa harap ng mga pulang screen ng sistema na tumanggi sa kanyang landas bilang isang tagasunod ng antas. Ang kabiguang ito na pumili ng Diyos noon ang naging unang hakbang patungo sa kanyang natatanging tadhana ngayon. Nag-isip-isip si Kaiser kung paano talaga nagsimula ang kanyang paglalakbay nang mapatay niya ang demonyong dragon at makuha ang mga mata ng katotohanan. Ang mga mahahalagang pangyayaring ito ang nagdala sa kanyang malabong pagtatagpo kay Cassiar, ang Diyos ng digmaan. Biglang nagbago ang mukha ni Kaiser at napuno ng labis na pananibik, nakalaylay pa ang dila habang napagtanto niyang nalampasan niya ang karaniwang daan na tinatahak ng isang tagasunod. Nasa ganap siyang ibang panimulang punto kumpara sa sinumang manlalaro sa laro. Malawak na kumaway si Gamillion Adren, seryoso ang mga mata habang ikinukwento ang mahabang paghihintay na tiniis niya at ng kanyang mga kalahi. Sa loob ng halos 1,000 taon, naghintay sila sa pagdating ng ipinropetang kahalili. Napuno ng matinding kagalakan si Kaiser dahil siya ang napili, at lumiwanag siya na may gininto ang alab na dulot ng labis na tuwa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang napakalaking potensyal na nasa kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan, nakita niya ang sarili bilang isang tanyag na tao na naglalakad sa pulang carpet, tinatangkilik ang mga kislap ng kamera at palakpakan ng marami. Ikinagalak niya ang kaisipang ang buong mundong ito at ang mahabang kwento ng pakikipagsapalaran ay inilaan lamang para sa kanya. Sa totoong buhay, humalaklak ng may pagmamalaki si Kaiser, hinawakan ang mukha habang nagpapakasasa sa sariling tingin na siya ay dakila. Sa tabi niya, tumangala si Jihad na may mga patak ng pawis sa noo, totoong nababahala sa biglang naging ugali ng kanyang master. Lumitaw ang mga kumikinang na asul na abiso mula sa sistema na nagkumpirmang matagumpay na natutunan ni Kaiser ang nakalimutang kasaysayan ng sangkatauhan at ng Avtartal. Ang kaalamang ito ay opisyal na naitala sa kanyang aklat ng mga pakikipagsapalaran matapos ang kanyang gawain, isang hakbang palapit sa katotohanan. Inanunsyo ng laro na aktibo na ang pangunahing takbo ng kwento, at lumikha ito ng bagong kategorya ng mga gawain na sadyang inilaan para sa maalamat na landas na ito. Tumingin si Kaiser sa hinaharap ng may matalas at determinadong tingin, handang sakupin ang mga pagkakataong naghihintay. Lumitaw ang mga detalye ng bagong pangunahing gawain, ang pira-pirasong bahagi ng tadhana, na nagpapakita ng mahabang paglalakbay na puno ng mga alamat. Nakuha na niya ang una sa 10 bahaging kailangan upang mabuksan ang huling mahalagang pangyayari. Ipinaliwanag ni Gamillion ang bigat ng tungkulin, at sinabing mula sa sandaling ito, ang pangunahing layunin ni Kaiser ay hanapin at tipunin ang mga natitirang bahagi ng tadhana. Nakabukas ang mga palad ng matanda, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng misyong ito. Tinitigan ni Kaiser ang kumikinang na pulang pira-piraso ng tadhana, bahagyang nakabuka ang bibig sa pagkamangha sa matinding lakas na taglay nito. Alam niyang ang bawat isa sa mga pira-pirasong ito ay susi upang masira ang mga sinaunang harang. Ikinwento ni Gamillion ang madilim na pangyayari noong si Panginoong Cassiar ay igapos ng mga kumikinang na tanikala at biglang ikinulong matapos ang mga pakikipagkasundo sa mga Diyos. Ito ay ginawa upang pigilan siyang makagambala pa kailanman sa takbo ng mundo. Sa mga huling sandaling iyon, gumawa si Cassiar ng huling paglaban. Ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang lumikha ng isang sisidlan, isang puro diwa ng kanyang pagkatao na nagsilbing huling pagtatangka para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ngunit dahil sa lakas ng harang na inilagay ng mga Diyos, ang sisidlan ay nabasag sa hindi mabilang na mga pira-piraso bago pa man ito makarating sa patutunguhan. Ang mga kapirasong ito, na kilala ngayon bilang mga bahagi ng tadhana, ay nagkalat sa bawat sulok ng mundo. Ipinakita ang malapit na tingin sa mukha ni Cassiar, sumisigaw habang isinasagawa ang pagkukulong. Tanging kapag ang lahat ng pira-piraso ay napagsama-sama at nabuo muli ang tadhana, doon lamang masisira ang walang hanggang harang. Nagbabala si Gamillion na ang sangkatauhan ay nasa hindi pa ganap na kalagayan, at haharap ito sa matinding panganib pagdating ng ipinangakong araw. Nakatayo sila ni Kaiser sa gitna ng mga guho ng Brian, napapaligiran ng mga anino ng isang naglalahong kapanahunan. Nagtanong ng mabilis si Kaiser tungkol sa kahulugan ng ipinangakong araw, nakakunot ang noo dahil sa pagkabahala. Umiling si Gamillion at ipinaliwanag na nakatali siya sa isang pangako at hindi pa niya maibubunyag ang impormasyong iyon. Lumipat ng paksa si Kaiser at nagtanong kung saan niya mahahanap ang mga bahagi, sabik na ituloy ang gawain.
Tinitigan siya ng matatag at walang pagkukurap ang matanda, habang inihahanda ang susunod na pagsubok para sa napiling kahalili. Binanggit ni Gamillion na ayon sa mga alamat, ang mga bahagi ay dating matatagpuan malapit sa Brian, ngunit napahinto siya at binanggit ang isang partikular na kahilingan mula kay Panginoong Cassiar. Kinakailangang tuparin muna ang kahilingang ito bago makapagsimula ang paghahanap sa mga kapiraso. Inaasahang may magandang gantimpala o maalamat na kagamitan, nakuyam ni Kaiser ang kanyang kamao at ngumiti ng malawak at puno ng kasakiman. Sinabi niya sa pantas na ibigay na ang utos, habang naiimahinasyon na ang mga kayamanang naghihintay. Nanatiling mahinahon at kalmado ang mukha ni Gamillion habang sinasabi ang kahilingan. Kinakailangang pumatay si Kaiser ng eksaktong 1,000 na halimaw. Ang walang pakialam na paraan ng pagbanggit ng matanda sa napakalaking bilang ay nagpagulat kay Kaiser. Tumahimik ang buong bakuran habang nakatayo at nanginginig sina Kaiser at Jihad, nakatitig sa matanda na hindi makapaniwala sa narinig. Napagtanto nila ang laki ng kahingian, at pareho silang nagtaka kung tama ba ang kanilang narinig. Lumitaw ang isang bintana ng sistema na nag-uugnay sa bagong karagdagang gawain, ang pagsubok ni Gamillion, na may mabigat na parusa kapag nabigo. Mayroon lamang 60 oras si Kaiser upang patayin ang 1,000 halimaw, kung hindi ay tuluyang kakanselahin ang kanyang katungkulan. Ang huling dagok ay dumating sa anyo ng isang abiso mula sa sistema na nagsasabing hindi maaaring tanggihan ang gawaing ito. Bumuka ang bibig ni Kaiser at nanlaki ang mga mata, tila natigilan dahil sa labis na kawalan ng katarungan. Mabilis na napalitan ng galit ang pagkagulat habang nagwawala siya. Nagngit-ngit siya at nagbabanta sa langit, ibinubulalas ang kanyang galit dahil tila nais ni Cassiar na agawin sa kanya ang lahat sa pamamagitan ng mga imposibleng gawain. Sinubukan ni Gamillion na pakalmayan ang nagngangalit na manlalakbay, pinagdikit ang mga palad na parang nagdarasal. Igiit niyang tiyak na may malalim at nakatagong dahilan kung bakit tila malupit ang pagsubok ni Cassiar. Napakuyom ang mga ngipin ni Kaiser habang naaalala ang madrama at kakaibang ugali ng Diyos ng digmaan noong sila ay nagkita. Para sa kanya, si Cassiar ay tila higit na isang magulo at mapaglarong nilalang kaysa isang matalinong at mapagkalingang Diyos. Mabilis na nagbilang at nagkwenta si Kaiser gamit ang kanyang mga daliri, pinapawisan habang kinukwenta ang oras na ibinigay para sa gawain. Napagtanto niyang upang magtagumpay, kailangan niyang manghuli at pumatay ng halimaw ng halos bawat 3 minuto sa loob ng 3 araw nang walang tigil. Bumati lamang siya ng swerte ni Gamillion at tumalikod upang umalis, nilisan ang bakuran na tila tapos na ang usapan. Natakot si Kaiser at tinawag ang matanda upang maghintay, nais pang makakuha ng karagdagang impormasyon kung saan makakahanap ng mga halimaw. Nakakagulat na mabilis kumilos ang pantas, nagmadaling lumayo papunta sa masukal na mga guho ng hindi lumilingon. Inabot ni Kaiser ang kamay na parang nakikiusap, pakiramdam niya ay lubusang iniwan sa gitna ng isang imposibleng gawain. Nakuyam niya ang kanyang kamao at bumulong tungkol sa kung gaano kalakas ang mga halimaw sa Brian kumpara sa mga nakagawian niya sa Raven. Ang kawalan ng panahon upang masanay sa bagong lugar ay lalo lamang nagpulala sa kanyang matinding pagkabahala. Lumapit si Jihad kay Kaiser na may pagtataka sa mukha, na sumire sa katahimikan ng bakuran. Tumingin si Kaiser sa kanyang maliit na kasama, na damang-dama pa rin ang galit na kumukulo sa kanyang kalooban. Binanggit ng Goblin ang tungkol sa isang mahaba, makapal, at matibay na bagay na inilabas ni Cassiar noon pa man, gamit ang mga salitang nakakahiya at may ibang kahulugan. Malalaki at walang malay ang kanyang mga berdeng mata, ngunit ang paglalarawan ay sadyang nakakailang. Nagalit si Kaiser at pinagsigawan si Jihad dahil sa kakaibang paraan ng paglalarawan nito habang itinataas ang isang mahaba at madilim na pamalo na may pulang dulo. Kinilala niya ang sandata bilang Chinbian, isang regalo mula sa Diyos na halos na isatabi na lamang niya. Nagtaka si Jihad sa biglang pagsigaw, habang tinitingnan at sinusuri ni Kaiser ng maigi ang pamalong hawak. Napagpasyahan niyang panahon na upang alamin kung ang mahiwagang bagay na ito ay talagang kasing kapaki-pakinabang gaya ng sinabi ni Cassiar. Lumitaw ang isang asul na abiso ng sistema na nagpakita ng mga katangian ng kagamitan, at inihayag nito na ang Chinbian ay isang kagamitang may antas ng alamat. Ang lakas nito ay sadyang nakakapagtaka para sa kanyang antas, at mayroon itong perpektong tibay. Nanlaki ang mga mata ni Kaiser at bumuka ang bibig sa gulat habang nakatitig sa impormasyon, hindi makapaniwala sa antas ng sandata.
Itinaas niya ang Shinbian, at ang pamalo ay naglabas ng mahinang ginintoang liwanag at kumislap na parang may kuryenteng banal na enerhiya. Sa lahat ng panahon ng kanyang paglalaro, kailanman ay hindi pa siya nakarinig ng antas ng kagamitan na mas mataas pa sa pambihira. Lumunok ng malalim si Kaiser, at ramdam niya ang bigat ng pagkaunawa sa lakas ng kanyang bagong sandata. Nandoon pa rin ang bigat ng gawain, ngunit ngayon ay hawak na niya ang isang kalamangan na antas ng alamat. Sinikap ni Kaiser na kumalma at ibinalik ang atensyon sa kumikinang na asul na abiso upang basahin ang natitirang paglalarawan ng kagamitan. Alam niyang ang isang sandatang antas ng alamat ay tiyak na mayroong mga pambihirang katangian na kailangang pag-aralang mabuti. Ibinunyag ng sistema ang natatanging kakayahan na tinatawag na pananakmal ng sandata, na nagpapahintulot sa pamalo na kainin at gawing sarili ang ibang mga sandata, at magbago ng anyo ayon sa mga ito. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan din sa may-ari na gamitin ang mga espesyal na katangian ng anumang sandatang nanaig at nakainan nito. Nagkaroon pa ng karagdagang abiso na nagpapaliwanag na ang kasalukuyang antas ng may-ari ay masyadong mababa pa upang gamitin ang buong kapangyarihan ng sandata. Dahil dito, ang lakas ng anumang sandatang gagayahin nito ay yak mo lamang ayon sa sariling antas ng Shinbian at sa antas ng may-ari. Pinansin ni Kaiser ang mga paghihigpit na nakakabit sa kagamitan. Pinagmasdan ng Goblin kung paano tinanggap ng kanyang master ang katotohanang ang pambihirang kapangyarihan ng kagamitan ay nabawasan upang umakma sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Itinuro ni Kaiser ang impormasyon sa screen, at hinuhan niyang ang Shinbian ay gumagana tulad ng isang kagamitan na lumalakas at lumalago kasabay ng paglakas din ng gumagamit nito. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa impormasyon, hinahanap ang iba pang nakatagong kakayahan na maaaring makatulong sa kanya. Muling ibinaling niya ang pansin sa kakayahang pananakmal ng sandata, nabibighani sa ideya ng isang sandatang kayang tumanggap at gayahin ang iba pa. Ang maraming gamit na kakayahang ito ay maaaring maging dahilan upang ang Shinbian na lamang ang kailangan niyang dalhin magpakailanman. Lumitaw ang pangalan ng lugar, ang magulo at mabatong gubat, sa ibabaw ng isang madilim at nababalot ng hamog na kagubatan. Ito ang perpektong lugar para sa isang mapanganib na pangangaso. Si Aimforth Head, isang mamamana na kayumanggi ang buhok at nakasuot ng berdeng kasuotan ng mga ngaso, ay huminga ng malalim at hinatak ang kanyang pana habang nagtatago sa mga damo at puno. Nakapokus na niya ang kanyang tingin sa target. Isang magic arrow na may mahikang kapangyarihan ang Hamyuni sa madilim na hangin, nag-iwan ng kumikinang na asul na landas habang ito ay lumilipad patungo sa patutunguhan. Isang dambuhalang orc na berdeng balat ang lumingon at nakita lamang ang magic arrow na lumipad lampas sa kanyang tainga, nagbulong-bulong dahil sa pagkalito. Hindi niya inaasahan ang pag-atake. Nanlamig ang pawis ni Aimforth habang itinutok ng halimaw ang tingin nito ng diretsyo sa kanyang pinagtataguan. Nawala na ang pagkakataong magulat ang kalaban. Nagpakawala ng nakabibinging ungol ang halimaw at sumugod sa pagitan ng mga puno. Yumanig ang lupa sa bawat mabigat na hakbang nito, papunta ito ng diretsyo sa kanila. Isang pagsabog ng mahika ang tumama sa gilid ng mukha ng orc, sumabog na parang apoy at usok na tumakip sa daanan. Napahinto ang halimaw, umuusok ang nasunog na bahagi ng katawan habang hawak ang ulo sa matinding sakit. Tiyak na tinamaan ito ng husto. Ang mayabang na paring babae, na may kulay lila at nakatali ng mataas na buhok at nakangisi ng mapang-asar, ay sumigaw at inutusan ang halimaw na bumagsak na lamang. Wala talaga siyang pasensya sa labang ito. Sinamantala ang pagkakataon, ang mayabang na mandirigma, isang lalaking kulay kayumanggi at maskulado na nakasuot ng maputlang asul na baluti, ay tumalon sa ere habang nakataas ang espada. Ibinaba niya ang talam sa isang malakas na hagis na lumikha ng malalim na hiwa sa likod ng orc, dahilan upang tumalsik ang berdeng dugo sa hangin. Umungol sa galit ang halimaw at gumanti ng isang napakalakas na suntok, dahilan upang dumulas at mapalayo ang mandirigma sa lupa habang nagkakalat ng alikabok. Mabilis na tumayo muli ang mandirigma, nagngingit-ngit habang tinatawag ang iba pa niyang kasama upang sabay-sabay na umatake. Alam niyang hindi sila maaaring mag-atubili. Ang buong pangkat ay sabay-sabay na sumugod sa halimaw, kumikinang ang mga sandata at mahika habang nagbibigay ng huling pinagsamang pag-atake. Duguan at puno ng enerhiya ang hangin. Sa wakas ay bumagsak na ang orc sa putikan, lumamig ang katawan matapos ang huling nakakatakot na ungol. Tapos na ang laban. Pinahid ng mayabang na mandirigma ang pawis sa noo, humihingal ng malalim habang inaamin na ang pangangaso sa mga orc na ito ay hindi madali kahit para sa kanila.
Nangasar ang mayabang na pari at nagmalaking ang tagumpay ay naging posible lamang dahil ang kanilang pangkat ay higit na mas malakas kumpara sa iba. Sumang-ayon si Aimforth Head at sinabing walang ibang pangkat sa kagubatang ito ang makakatumba sa kanilang lakas at bilis. Silang lahat ay sabay-sabay na humalaklak ng may labis na pagmamalaki, punong-puno ng sariling galing matapos ang matagumpay na pangangaso. Nasa pinakamataas na antas ang kanilang kumpiyansa. Ang tunog ng matatag na mga yabag na naglalakad sa basang kagubatan ng Samira sa kanilang pagdiriwang. May dumating na iba pa. Nakita nila si Kaiser na naglalakad palapit kasama ang kanyang maliit na kasama, at agad nilang kinutya ang simpleng suot nito at ang kakaibang kasama. Sumulyap lamang si Kaiser sa kanila, kalmado ang mga mata at walang pakiramdam sa presensya nito o sa mga pangungutya nila. Hinaranggan ng mayabang na mandirigma ang kanyang dadaanan habang nakangisi ng may pagmamalaki. Tinanong kung talagang nangangaso siya rito ng mag-isa. Hindi siya makapaniwalang may taong kasing tapang o kasing tanga nito. Tinitigan lamang siya ng pangunahing tauhan ng walang emosyon, walang ipinakitang interes sa pagmamalaki ng pangkat o sa pagtatangkang nilang makipag-usap. Kumpirmado lamang ni Kaiser na siya ay naglalaro ng mag-isa, na lalo lamang nagpalakas ng tawanan at pangungutya ng mandirigma. Hindi niya nakikita ang panganib na nasa harapan niya. Hindi napigilan ng mandirigma ang malakas na pagtawa dahil sa tila lakas ng loob ng estrangherong suot naman ay simpleng kagamitan. Ang buong pangkat ay sabay-sabay na humalaklak, tinuturo at kinukutya ang nag-iisang manlalaro na parang walang alam, na pumasok sa isang mapanganib na lugar ng walang kasama. Nagpatuloy sila sa pagtsismis habang ito ay lumalampas, kinukutya ang simpleng pamalong hawak nito at ang pangit nitong kasama. Sa tingin nila ay madali siyang mapapahamak. Isang malalim na ungol ang Samira sa kanilang kasiyahan nang lumitaw ang isang dambuhalang orc mula sa mga anino, na sa likuran mismo ng pangunahing tauhan. Handa na sana siyang sulakayan, dalawa pang halimaw ang lumabas mula sa hamog, unti-unting pinaliligiran si Kaiser at ang kanyang kasama mula sa iba't ibang direksyon. Mukhang masama ang sitwasyon at walang pag-asa. Ngumiti lamang si Kaiser at sinabing umaasa pa sana siyang magkaroon ng kaunting kapayapaan at katahimikan bago siya magsimula ng totoo sa pangangaso. Hindi siya nagpakita ng kahit katiting na takot. Ang pangunahing orc ay sumugod ng mabilis na may matinding galit, ibinuka ang malalaking bisig upang gumawa ng nakamamatay na suntok. Nanunood ang pangkat, inaasahang madudurog at mapapatay agad ang lalaki. Mahigpit na hinawakan ni Kaiser ang kanyang sandata, at isang maningning na gininto ang liwanag ang nagsimulang kumislap sa madilim na kahoy ng pamalo. Panahon na upang gisingin ito. Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema habang ang sinaunang kagamitan na Shinbian ay nagbago ng anyo at naging isang kumikinang na espada. Ang lakas na nasa kanyang mga kamay ay hindi may kakaila. Sa isang nakakabulag na kislap ng gininto ang enerhiya at dugo, gumawa si Kaiser ng sunod-sunod na hiwa na tumagos at pumatay sa mga halimaw sa isang iglap. Wala silang anumang pagkakataong lumaban. Ang mga miyembro ng mayabang na pangkat ay nanatiling nakatayo at hindi kumikibo, na bago ang kanilang mukha dahil sa matinding gulat sa ipinakitang lakas at kapangyarihan. Nawala na ang kanilang tawanan. Nakabuka ang bibig ng mayabang na mandirigma, nawala ang pagmamalaki at napalitan ng mukhang basang-basa sa pawis at puno ng matinding takot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nauutol na nagsalita ang mandirigma dahil sa hindi paniniwala, nagtataka kung anong uri ng halimaw ang kanilang nakakaharap. Tumayo ng kalmado si Kaiser sa gitna ng mga patay na halimaw, ang kanyang bagong sandata ay patuloy pa ring kumikinang at kumislap ng ginto. Nakatayo si Kaiser sa tabi ng bagong pugot na bangkay ng isang orc, habang ang kanyang gininto ang espada ay patuloy na kumikinang sa madilim na kagubatan. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang pangkat ng mga manlalaro at tahimik na pinapanood ang pangyayari, hindi makapaniwala sa bilis ng pagpatay na kanilang nasaksihan. Nanigas sa kinatatayuan ang mga nakakita, at nagsimulang umagos ang pawis sa kanilang mga mukha habang nakatitig sa kalupitan ng labanan. Ang mayabang na mandirigma ay nakabulong lamang, tinatanong ang kanyang mga kasama kung niloloko ba sila ng kanilang mga mata. Mahigpit na hawak ni Kaiser ang kumikinang na espada, at ang lakas na taglay nito ay kumakalat sa paligid sa anyo ng mga kislap at kuryente. Para sa mga nakatingin, hindi ito katanggap-tanggap. Malinaw nilang nakita na hawak lamang nito ay isang simpleng pamalo, ilang saglit lamang ang nakalipas. Biglang sumugod mula sa dilim ang isa pang dambuhalang orc, bumubuka ang bibig habang nagpapakawala ng nakakatakot na ungol. Hindi nito alam na siya ay dumidiretso sa isang tiyak na kamatayan.
Hindi man lang natinag o gumalaw si Kaiser, ibinaling lamang ang tingin sa bagong banta. Mayroon siyang malamig at matalas na tingin habang inihahanda ang susunod na hakbang. Ang sandata ay nagsimulang humataw at magbago ng hugis, habang lalong tumitindi ang ginintoang liwanag at ang anyo ng talim ay nagbabago. Ang hangin sa paligid ay umugang dahil sa napakalakas na kapangyarihan. Sa isang iglap ng liwanag, ang mahabang espada ay lumiit at naging isang matalas at talas-talas na punyal na kumikinang, saktong-sakto ang bigat nito para sa mabilisang pagpatay. Ganap na nagbago ang anyo nito sa loob lamang ng isang kisap mata. Tumalon sa ere si Kaiser at ibinaba ang talim ng may napakalakas na puwersa. Dahil sa bigat at bilis ng pagtama, napabagsak ang orc sa lupa at natapos ang laban bago pa man naiangat o naiindayog ng halimaw ang sarili nitong sandata. Sa puntong ito, tila nababaliw na sa gulat ang mga nakakita. Wala pa silang nakikitang sinuman na nakakapagpalit ng iba't ibang uri ng sandata ng ganito kabilis habang nasa gitna ng labanan. Ang dambuhalang katawan ng orc ay nakahandusay sa sahig ng kagubatan, habang ang kumikinang na punyal ay nakabaon ng malalim sa dibdib nito at nakakalat na ang dugo. Ikinaway lamang ni Kaiser ang kamay na parang walang halaga ang ginawa, at tila naiinip pa siya sa sariling galing. Inamin niyang hindi niya inasahan na matutamba agad ang halimaw sa isang hagis lamang. Hinugot niya ang sandata mula sa katawan, dahilan upang tumalsik ang maitim na dugo sa mga damo habang unti-unting nawawala ang ginintoang liwanag ng talim. Isinandal ni Kaiser ang punyal sa kanyang balikat, at lumingon sa pangkat ng mga manlalaro habang nakangisi ng walang pakialam. Alam na alam niyang nagpakita siya ng kakayahang sumire sa lahat ng inaasahan nila. Nagsimulang magbulungan ang mga nakakita, nagtataka kung ito ba ay isang pambihirang katangian ng sandata o isang natatanging kakayahan na hindi pa nila naririnig noon. Sa muling pagkislap ng liwanag, ang punyal ay bumalik sa dating anyo bilang simpleng pamalo. Isinandal ito ni Kaiser sa kanyang balikat at tinitigan ang mga natitigil ang manlalakbay. Tumawa siya ng parang walang alam at kinamoth ang likod ng ulo. Ipinagkaila niya ang lahat at sinabing tila na sobrahan lang siya sa pananabik at hindi sinasadyang napatay ang mga target para sa kanila. Sinubukan ng mayabang na mandirigma na ibalik ang kanyang dangal, pinilit na tumawa ng may kaba habang sinasabing marami na silang napatay na halimaw kanina pa. Wala lang iyon, dagdag pa niya. Tinitigan lang siya ni Kaiser ng diretsyo at walang interes. Hindi siya naniwala kahit katiting sa pagpapanggap nilang matatapang. Sa di kalayuan, umugang ang mga yabag at ungol ng marami pang ibang orc na paparating, na pumuno sa gabi ng nakakatakot na ingay. Nanunood lamang si Jihad sa gilid, walang pakialam at kalmado pa rin. Binaligtad at inikot ni Kaiser ang kanyang pamalo ng walang kahirap-hirap, ang kilos ay napakabilis at banayad na tila isang anino lamang ng maitim na kahoy. Bumaba siya sa isang mababang posisyon na panglaban, habang lumalawak ang isang ngiting parang isang mandaragit na hayop. Sa isip niya, ang pagpatay pa ng mahigit 100 halimaw ay sapat na pampainit lamang para sa gabing ito. Lumipas ang ilang minuto at ang buong lugar ay naging sementeryo ng mga berdeng katawan at mga naputol na bahagi ng bangkay. Walang anumang pagkakataon ng mga orc laban sa sobrang bilis ng kanyang mga atake. Tumingin-tingin si Kaiser sa paligid na tila may bahid ng pagkadismaya, dahil umaasa pa sana siya na mas marami pang darating upang masubok ang galing ng kanyang bagong kagamitan. Itinuro ni Jihad ang malinaw na katotohanan, napakabilis na tinangay ng kanyang Panginoon ang lahat ng halimaw kaya ang sinumang may kaunting bait ay tumakas na agad. Wala nang kahit sino pa ang natitira sa lugar. Ipinakita ni Kaiser ang kanyang pinakamaliit at inosenteng mukha, nagpapanggap na isang mahinang manlalaro sa harap ng ibang mga kasama. Biro niyang ang isang kawawang katulad niya ay hindi kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, may dalawang orc na palihim na umaalis, nakayuko at nanginginig sa matinding takot. Hindi na sila naghahanap ng gulo. Kahit ang mga halimaw ay napagtanto na kung sino ang tunay na mandaragit sa kagubatang ito. Pinagmasdan ni Jihad ang pagtakas ng mga ito at napagtanto na si Kaiser ay opisyal na ring naging pinakamalaking bangungot ng buong gubat. Ramdam ni Kaiser ang napakalaking pagtaas ng kanyang lakas at katangian mula sa kanyang bagong titulong Antas S, ang kahalili ng kagustuhan ni Cassiar. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay habang nararamdaman ang ginintoang enerhiya mula sa gantimpala ng kanyang tagumpay na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Huminto siya sandali upang hanggan ang kanyang mga nakuha, kabilang na ang kagamitan mula sa pagsubok ng Raven at ang itim na sibat ng Raven na kumakabog at naglalabas ng madilim at makapangyarihang alab.
Nagunat siya at sinabing marahil ay dapat munang magpahinga sandali. Samantala, si Jihad ay sabik na sabik nang bumalik sa pakikipaglaban. Naging masama at mapanlin lang ang ngisi ni Kaiser habang nililingon ang kanyang kasama. Wala siyang intensyong maging mabait o mag-iwan ng kahit kaunting pakinabang para sa ibang manlalaro. Ang Qinbian ay nagsimulang kumislap ng matindi at maalab habang naghahanda na naman na magbago sa susunod nitong nakamamatay na anyo. Ang lakas ay kumalat sa paligid ng kanyang hawakan, at ang sandata ay humaba at naging ang itim na sibat ng Raven. Sumugod si Kaiser pasulong habang humahalaklak ng parang baliw. Sinabi niya sa sinumang makakarinig na kung nais nilang makasabay sa kanya, kailangan nilang makapagtapos na may antas S. Siya ay naging parang ipu-ipu ng pagkawasak, habang ang dulo ng sibat ay tumatagos sa mga orc na parang gawa lamang ang mga ito sa papel. Ang bawat indayog ay isang anino ng ginintuang liwanag at madilim na bakal. Ang kanyang halakhak ay umalangaw sa buong larangan ng digmaan habang ang bilang ng mga napatay ay lumampas na sa 120. Kumilos siya ng may bilis at kahusayan na nakakatakot panoorin. Nanlilisik at naging mapanganib na pula ang mga mata ni Kaiser habang isinaksak ang sibat sa isa pang target, sinasabing mamatay na sana ang mga basurahang ito ng tahimik at huwag nang sayangin pa ang kanyang oras. Patuloy na lumilitaw ang mga abiso habang lumalampas siya sa 200 na napatay, at ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay umabot na sa antas na pangarap lamang ng karamihan sa mga manlalaro. Nasa ika-4 na bahagi na siya ng kanyang layunin na 1,000 na pagpatay. Sa bilis na ito, ang buong populasyon ng mga halimaw malapit sa Brian ay mawawala na bago pa sumapit ang umaga. Isang takot na orc ang sinubukang tumakas, ngunit nakasunod lamang si Kaiser sa kanya, nakataas ang sibat at nakatungo ng tingin sa target habang nakangisi ng baliw. Lumingon ang halimaw at nakita sa kanyang mga mata na wala na talagang matatakasan ang manlulupig na ito. Biglang huminto ng biglaan si Kaiser, nagbago ang ekspresyon ng mukha habang may lumitaw na abiso. Maging si Jihad ay nagulat sa biglaang pagtigil. Lumitaw ang isang babala mula sa sistema sa harap niya. Mayroon na lamang siyang 3 minuto bago siya automatikong paalisin ng sistema mula sa laro. Tapos na ang oras para sa araw na ito. Pahayag lang ni Kaiser na malapit nang matapos ang kanyang oras, na nagpagulat ng husto sa dambuhalang orc na nasa harapan niya. Nanatiling nakatayo ang halimaw na hindi makapaniwala na ang kanyang kalaban ay paalis na lamang bigla. Bumantong hininga ang orc dahil sa ginhawa, akala niya ay ligtas na siya ngayong sapilitang aalisin na ang mga ngaso. Ngunit napagpasyahan ni Kaiser na kailangan pa niya ng isa pang patay upang maabot ang sarili niyang layunin na 250. Hinabol niya ang tumatakas na orc, nakahanda ang sibat at hindi pinakinggan ang mga pagmamakaawa nito. Biglang kumislap ng maningning na ginto ang kanyang mga mata habang ginagamit ang kakayahang mga mata ng katotohanan. Sinuri niya ang paligid upang hanapin ang anumang nakatago, at muling huminto ng biglaan nang mapansin ang isang kakaibang bagay sa gilid. Nawalan ng balanse si Jihad dahil sa biglaang paghinto at damapa sa lupa sa likuran niya. Tumayo ang goblin at nagalit dahil sa kung paano madaling magambala ang kanyang Panginoon habang nasa gitna ng pangangaso. Sinabihan lang siya ni Kaiser na manatili munang tahimik sandali habang sinisiyasat ang isang bagay. Itinuro ni Kaiser ang isang bato sa di kalayuan kung saan nakikita ang mahinang kumakabog na pulang liwanag laban sa madilim na kapaligiran. Sa pamamagitan ng kanyang espesyal na paningin, imposibleng makaligtaan ito. Ang pulang enerhiya ay sumisikat na parang tanglaw sa matutulis na bato, na tila sariwang dugo sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ito ay malinaw na senyales ng isang bagay na hindi karaniwan o likas sa lugar. Tinitigan ni Jihad ang direksyon na itinuro, ngunit wala siyang nakikitang kakaiba. Para sa kanya, ito ay karaniwang tambak lamang ng mga bato sa loob ng madilim na gubat. Hindi naniwala si Kaiser. Inisip niya na kung tanging ang puntong iyon lamang ang kumikinang sa kanyang espesyal na paningin, tiyak na mayroong nakatagong bagay na napakahalaga doon. Lumapit siya sa bato, kung saan may patayong haligi ng pulag liwanag na lumalabas mula sa gitna, na nagbibigay sa buong paligid ng isang nakakatakot na liwanag. Matagal-tagal na rin mula noong huling nakita niyang ganito kalakas ang reaksyon ng kanyang kakayahan. Inabot niya ang kamay patungo sa kumikinang at tila nabahira ng dugo na ibabaw upang siyasatin pa ng maigi. Iniisip niya kung ito ba ay isa pang pira-piraso ng tadhana, katulad ng isa na nagdala sa kanya sa Diyos ng digmaan at sa kanyang bagong sibat.
Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa ibabaw, nakuha nito ang makapal at malagkit na pulang bagay na nakakapangilabot ang pakiramdam dahil parang sariwa itong dugo. Agad niyang binawi ang kamay dahil sa pagkasuklam. Nagsimulang lumitaw ang mga abiso mula sa sistema habang natuklasan niya ang isang nakatagong palatandaan. Ang pangyayaring ito ay automatikong naitala sa kanyang talaarawan ng pakikipagsapalaran para masuri sa ibang pagkakataon. Pinulot niya ang isang maliit at kumikinang na pulang bato, ang kagamitan para sa gawain na tinatawag na nakakatakot na enerhiya. Biro niyang sapat na sa kanya ang nakakatakot na pakiramdam na dulot na lamang ni Jihad, na naging dahilan upang sigawan siya ng galit ng goblin. Ang paglalarawan ng kagamitan ay nagkumpirmang ito ay isang pambihirang bagay na matatagpuan sa mabatong kagubatan ng Brian. Mayroon itong nakakatakot na kapangyarihan na kahit ang sistema ay itinuturing na hindi karaniwan. Nakasaad sa gawain na kailangan niyang hanapin si punong pari Guild-Eti sa dakilang templo ng Layor upang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan at kapangyarihan ng kagamitan. Ngumisi si Kaiser habang iniikot-ikot sa kamay ang kumikinang na bato. Kahit hindi ito bahagi ng tadhana, alam niyang ang gantimpala para rito ay tiyak na sulit sa lahat ng paghihirap. Isang huling abiso ang lumitaw. Mayroon na lamang siyang 10 segundo bago ang sapilitang pag-alis. Wala na siyang panahon upang hangaan pa ang kanyang nahanap. Nagulat si Kaiser sa tiyempo habang ang kanyang braso ay nagsimulang maging parang mga piraso ng datos at naglalaho. Nag-alala si Jihad, na pagtantong ang kanyang Panginoon ay mawawala na sa harapan mismo niya. Natakot ang goblin at nagtanong kung ano ang gagawin niya kung iiwan siya nito sa gitna ng kagubatang puno ng mga halimaw. Umabot siya ng kamay, ngunit wala na siyang mahawakan. Naging desperado ang boses ni Jihad habang ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang matuno at maging maliwanag na asol na liwanag at ingay ng mga datos. Binabanggit na sana niya ang pangalang Elisa nang siya ay tuluyang mawala. Kinumpirma ng sistema ang paglipat. Ang mga guardian ay inililipat sa silid ng mga guardian habang wala pa ang manlalaro. Ang madilim na kagubatan ay nawala sa isang iglap. Ang tagpo ay lumipat sa isang nakakamanghang dimensyon ng mga lumulutang na pulo at gininto ang liwanag ng araw, malayo sa mga panganib ng mundo ng laro. Ito ay isang ligtas na lugar para sa mga alagad at kasama. Natagpuan ni Jihad ang sarili na nakatayo sa gitna ng isang masagana at tahimik na kagubatan, tumitingin sa paligid habang nararamdaman ang kapayapaan ng lugar. Ipinaliwanag ng sistema na ang silid ng mga guardian ay isang pahingahang lugar kung saan malayang nakakagalaw at ligtas ang mga kasama habang wala pa ang kanilang mga Panginoon. Ito ay pangalawang beses pa lamang na nakarating dito si Jihad, at ang paglipat ay laging nakakailang para sa kanya. Ang malaking pagkakaiba ng payapang lugar na ito kumpara sa kaguluhan ng labas ay nakakalito at nakakagulat. Nagsimula siyang maglakad sa gitna ng mga damo, at agad na napunta ang kanyang isipan kay Elisa. Iniisip niya kung magiging maayos lang ba ito, dahil ito ay kauna-unahang pagkakataon na nakarating din ang dalaga sa lugar na ito. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata habang napagtantong hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong tanungin ito kung kumusta na matapos ang mahabang daan-daang taon. Ang gusto lang niya ay mahawakan ang malambot na balahibo nito at makapagpahinga. Bigla siyang huminto nang makita ang isang pamilyar na bagay sa pagitan ng mga puno. Ito ay tanawin na hindi niya inaasahang makikita sa ganitong lugar. Nakatago sa isang maaraw at malinis na parang isang maliit na kabong gawa sa kahoy. Natigilan si Jihad. Ang itsura nito ay kaparehong-kapareho ng toha ng kanyang tinirhan daan-daang taon na ang nakalilipas. Lumapit siya sa pinto, nanginginig ng bahagya ang kamay habang inaabot ang hawakan. Ang simpleng tanawin ng kahoy ay nagbalik ng maraming sinaunang alaala. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na umugang ng mahina, at sumilip sa loob. Sa madilim at pamilyar na silid, nakaupo sa ibabaw ng mesa sa gitna ng mga kandila at orasan ay isang maliit at mabalahibong kulay lilang gagamba. Hindi makapaniwala si Jihad sa kanyang nakikita. Ang dalawang matalik na kasama ay sabay-sabay na sumigaw sa tuwa ng tawagin ang pangalan ng isa't isa. Sa wakas ay nagkita rin sila sa isang lugar kung saan maaari silang magpahinga ng walang alalahanin. Kahit nasa anyo ng isang gagamba, kitang-kita na masaya si Elisa. Sa totoong mundo, papalubog na ang araw sa likod ng mga modernong gusali, na naglalaglag ng mahahaba at mainit na anino sa buong lungsod. Mas payapa at mas mabagal ang takbo ng buhay dito. Sa loob ng kanyang silid, nag-unat si Kang Do-hyun upang maibsan ang pananakit ng kalamnan matapos lumabas mula sa kanyang kaba ng laro.
Nagrereklamo siya sa sarili dahil hindi niya naabot ang layuning 250 na napatay, kulang pa siya ng ilang halimaw. Isang masarap na amoy ang umalangaw-ngaw sa buong bahay at umagaw ng kanyang pansin, dahilan upang kumabog ng malakas ang kanyang tiyan. Iniisip niya kung may nagluto ba talaga sa wakas. Sinundan niya ang amoy papunta sa kusina, kung saan nakita niya ang kanyang kapatid na si Kang Gio na mahinahong kumakain ng maanghang na pansit na may kasamang perpektong nilagang itlog. Nakatutok ng husto ang pansin nito sa pagkain. Samandal si Do Hyun sa pader habang nakangiti at tinawag itong kanyang sweet na munting kapatid. Hindi man lang ito tumingin at sinabihan siyang umalis at maghanap ng sarili niyang pagkain. Nanatili lang siyang nakatayo sandali habang ang kanyang magiliw na pagbati ay hindi pinansin, at muling ibinalik ni Gio ng atensyon sa paghigop ng sabaw at pagkain ng pansit. Ganyan sila magmahalan bilang magkapatid. Hawak ni Kang Do Hyun ang mga chopsticks na kahoy na parang mga punyal, nanliit ang kanyang mga mata habang nagkukunwari na ang kumukulong kaserola ng pansit sa harapan niya ay isang makapangyarihang halimaw. Mabilis at sunod-sunod ang pagtutusok niya sa mangkok, habang sinasabing ang kanyang sandata ay nagbago na at naging makinang na bakal na mga kawayan. Sa kanyang imahinasyon, rinig na rinig niya ang tunog ng nagbabanggang mga bakal. Hindi man lang siya nilinga ni Jiun habang kumakain, tinawag siyang walang kwenta at sinabing sumusobra na siya sa pagpapanggap gayong hindi naman siya magaling sa laro. Itinuro nito sa kanya ang sarili nitong chopsticks, walang emosyon ang mukha habang sinasabing huwag nang manatili sa mundo ng pantasya at bumalik na sa katotohanan. Pinalo ni Do Hyun ang mesa gamit ang parehong kamay at lumapit ng malapit, galit na nagtanong kung nakita ba o narinig man lang nito ang kanyang paglalaro at ang mga dakilang gawain na kanyang tinatapos. Kumuha ulit ng kaunti ng pagkain si Jiun ng mabagal at sadyang mabagal, walang pakialam ang tingin habang nagtatanong kung nakapagsali na ba ito kahit sa isang samahan. Niyukod ni Do Hyun ang mga braso at tumingin sa malayo habang sumisenggal dahil sa katigasan ng ulo, at sinabing wala siyang balak sumali sa anumang samahan sa ngayon. Humalaklak ng mapang-uyam si Jiun at hula ang wala man lang isang tagapangalap ang lumapit sa kanya upang mag-alok na sumali. Namula ang mukha ni Do Hyun dahil sa inis at galit, nagngit-ngit ang mga ngipin habang iginiit na kahit wala ay wala itong halaga, dahil siya pa rin ang magiging numero 1 manlalaro sa kabila ng kung sino man ang nakapansin sa kanya. Ikanaway lang ni Jiun ang kamay na parang walang halaga, at isa-isang binanggit ang mga dahilan kung bakit siya mabibigo. Wala siya sa isang tanyag na samahan, hindi siya kasing gwapo ng kilalang manlalarong si Burst, at wala siyang anumang kabantugan sa YouTube. Sa sobrang inis at kawalan ng respeto na naramdaman, biglang tumayo si Do Hyun at sumigaw na maghintay lang ito at makikita nito kung paano siya yayaman at magiging sikat, at mapapatunayan niyang mali ito. Tinitigan lang siya ni Jiun na puno ng pagkalito, nagtataka kung saan nanggagaling ang biglaan at walang basehang pagtitiwala sa sarili. Sa sandaling ibinalik ni Jiun ang atensyon sa kanyang pagkain, nagbago ang mukha ni Do Hyun mula sa galit patungo sa isang mapaglaro at mapanlinlang na ngisi. Sa isang iglap, sumandal siya at hinigop ng mabilis ang napakaraming pansit mula sa kaserola ng kanyang kapatid, dahilan upang sumigaw ito sa matinding galit at magtanong kung gusto ba niyang mamatay ngayong araw. Nang gabing iyon, nawala na ang mapaglarong kapaligiran sa kusina at napalitan ng malamig at asul na liwanag mula sa monitor ng computer na tumatama sa nakatutok na mga mata ni Do Hyun habang mabilis na nagtatype. Bumubulong siya sa sarili tungkol sa pang-aalipusta na natamo mula sa kapatid, at determinado siyang ipakita rito kung anong uri ng maalamat na manlalaro talaga ang kanyang kapatid. Sinimulan niya sa pag-review ng mga nakuha niyang recording noong siya ay naglalaro bilang si Kaiser, hinahanap ang mga pinakamahusay na sandali ng kanyang pangangaso upang ilagay sa isang video. Pumunta siya sa isang tanyag na pahina ng pagbabahagi ng video at naghanap tungkol sa God of Savior upang makita kung anong mga nilalaman at manlalaro ang sikat at pinag-uusapan ngayon sa komunidad. Napahinto siya at nabulunan habang nag-scroll, nanlalaki ang mga mata sa tunay na gulat nang lumitaw ang isang pamilyar na mukha sa resulta ng paghahanap. Nandoon mismo sa harap ng screen ang isang video na may pamagat na, "Sino si Kaiser?" kung saan nakita ang sarili niyang karakter sa larawan, at nakakuha na ito ng higit sa 1 milyong panunood sa loob lamang ng 10 oras. Lumipat ang tagpo pabalik sa mundo ng laro, kung saan mayroong isang dambuhalang umiikot na asul na lagusan na nakatayo sa pasukan ng lungsod. Ang buong komunidad ng mga manlalaro ng God of Savior ay puno ng mga usap-usapan. Nagkatipon-tipon ang mga pangkat, at nagtatalo sila ng maingay at nagkakagulo kung ang maalamat na si Kaiser ba mula pa noong panahon ng Demrock ay talagang nagbalik.
Dalawang matataas na antas na mandirigma ang nagpalitan ng tingin na puno ng kaba malapit sa lagusan. Nagtataka sila kung bakit walang sino man ang nakakuha kahit ng isang sulyap sa misteryosong bagong dating na ito sa kabila ng kanyang biglaang kasikatan. Sa mabatong kagubatan, kumalat na parang apoy ang mga balita tungkol sa kanyang presensya. Isang tagapangalap ang nagulat sa kanyang pinuno na ang mga kuha ng larawan ni Kaiser na nangangaso sa malapit ay ikinakakalat pa lamang kanina. Tumakbo ang pinuno ng pangkat sa madilim na gubat, pinapawisan habang iniisip kung naramdaman ba ni Kaiser ang kanilang presensya at umalis na bago pa sila makapagsagawa ng maayos na pagpupulong. Isang tagapangalap mula sa ibang grupo ang huminga ng malalim dahil sa pagkabigo. Umaasa pa sana ito na ang makipag-ugnayan sa maalamat na manlalaro ay magiging pinakamalaking tagumpay nila sa maghapon. Nagkita ang mga miyembro ng samahang Baekdusan at Zenayon. Mabibigat at seryoso ang kanilang mga mukha habang tinatalakay kung paano binaliwala ni Kaiser ang bawat alok na ipinadala nila sa kanya hanggang ngayon. Ang isang miyembro ng Zenayon ay humalaklak na hindi makapaniwala, tinawag na baliw si Kaiser dahil sa pag-aakalang makakaligtas siya sa mga pagsubok sa Brian nang walang tulong mula sa isang malakas at pangunahing samahan. Isang matalinong kinatawan mula sa samahang hero ang humupload sa kanyang baba ng may pag-iisip. May malamig na ngisi sa kanyang mukha habang sinasabing hindi magiging ganoon kadali ang lahat para sa isang manlalaro na naglalaro ng mag-isa sa mga susunod na lugar. Sa ibaba ng mga sikat na balita, ang bahagi ng mga puna at komento ay puno ng sigawan at kaguluhan. Pinupuri ng mga tagahanga si Kaiser para sa kanyang maalamat na paglalakbay na nag-iisa, at hinuhula ang wawasakin niya ang lahat ng tiwaling samahan upang lumikha ng bagong kaayusan. Bumalik sa kanyang silid si Do Hyun at nakatitig sa screen habang ang mga usap-usapan sa komunidad ay patuloy na lumalala at lumalaki, pinalaki ng husto ng mga sabik na tagahanga. Siya ay lubos na nalilito sa laki ng ingay at gulo, nagtataka kung kailan siya nagsabi ng kahit ano tungkol sa paghamon o pagtataguyod ng himagsikan laban sa mga samahan. Sumandal siya sa kanyang upuan na panglaro, may matalas at maingat na tingin sa kanyang mukha habang napagtantong ang tiyempo ng kanyang hindi sinasadyang kasikatan ay perpekto para sa kanyang mga layunin. Sa isang mabilis na pagpindot ng mouse, pinindot niya ang pinjutang i-upload, at nagpa siyang pakainin at dagdagan pa ang kaguluhan habang nakatuon pa rin sa kanya ang atensyon ng lahat. Nang matapos na may palabas ang video, humiga siya sa kanyang kama at tumangala sa kisame habang nakangiti ng malaki at sabik, iniisip ang dami ng maaaring manood at ang kikitain niya mula rito. Tumawa siya ng mahina habang iniisip kung magkano ba ang halaga ng isang Ferrari sa panahon ngayon, bago niya biglang naalala na wala pa naman pala siyang lisensya sa pagmamaneho. Ang maliwanag na liwanag ng umaga ay tumagos sa bintana ng balkonahe, nagpapahiwatig ng bagong araw na puno ng mas maraming posibilidad. Gising na agad si Do Hyun, nakaupo sa gilid ng kanyang kama at nakadikit ang mga mata sa kanyang telepono, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang tinitingnan ang mga bagong abiso. Binuksan niya ang kanyang channel na Kaiser TV, at muntik nang bumagsak ang kanyang panga sa sahig nang makitang umabot na siya sa 774,000 na subscriber sa napakaikling panahon. Binasa niya ang mga nakakaakit at magagandang komento tungkol sa kanyang video ng pangangaso sa Raven Hidden Field, na nakakuha na ng 3.4 million views sa loob lamang ng isang araw. Ang buong komunidad ay nasa kalagayan ng matinding gulat. Binabasa niya ang mga mensahe mula sa mga tagahanga na nangangakong maghihintay ng may pananabik para sa susunod niyang mga gagawin, pati na rin ang mga anunsyo na may mga grupong pang-tagahanga na ring binubuo para sa kanya. Nakaupo si Do Hyun sa katahimikan ng kanyang silid, at sa wakas ay napagtanto ang biglaan at napakalaking katanyagan. Nagtataka kung ang kamanghamanghang channel na ito ay tunay na sa kanya. Nakatitig si Kang Do Hyun sa screen ng kanyang telepono, nakangiti ng malaki at matagumpay habang ninanamnam ang dami at laki ng mga bilang na nakamit na ng kanyang bagong channel. Bigla siyang lumabas mula sa kanyang silid habang tumatawa ng malakas, itinaas ng mataas ang kanyang telepono habang tinatawag ang kanyang kapatid upang saksihan ang kanyang tunay na kadakilaan. Ang kanyang pagdiriwang ay marahas na naputol nang lumipad ang isang sandok na bakal sa hangin at tumama ng diretsahan sa kanyang noo na may malakas at matunog na kalampag. Hawak niya ang kanyang ulo dahil sa sakit habang lumitaw ang kanilang ina, hawak pa rin ang sandok, at galit na sinite siya dahil sa paggawa ng ganitong ingay ng napakaaga pa ng umaga. Napapikit dahil sa sakit, tumingin si Do Hyun sa paligid ng bahay at nagtanong kung nasaan si Jiun, ngunit ipinaalala lamang ng ina na Biyernes ngayon at nasa paaralan na ito.
Bumantong hininga ang ina dahil sa inis at muling humarap sa kusina habang nagtatanong kung uupo na ba siya at kakain ng almusal. Bumaling si Do-hyun at naglakad pabalik sa kanyang silid, may mapaglarong paglundag sa kanyang mga hakbang habang nangangakong ililibre ito ng masarap at mamahaling kainan gamit ang kanyang kikitain sa hinaharap. Ang pahina ng pagpasok ay kumislap at nabuhay ng kumonekta si Kang Do-hyun sa God of Savior. Sinalubong ng karaniwang pagbati, at puno ng sigla at lakas si Do-hyun na makapasok muli sa laro, habang iniisip na naman ang susunod na i-upload na video at ang kanyang tiyak na pag-angat sa tuktok. Sa sandaling nakapasok na siya, nagsimulang umulandog ang mga abiso ng sistema sa kanyang paningin, na nagpapahayag na ang katapatan at antas ni Jihad Black ay kapwa tumaas ng husto. Nabanggit din nito na ang isa pa niyang kasama, si Elisa, ay sumailalim sa isang paggising o pagbabago. Nakatitig si Do-hyun sa mga lumulutang na asol na kahon, nagulat sa biglaang balita tungkol sa pagbabago ni Elisa. Lumabas si Jihad Black mula sa isang kumikinang na lagusan, binati ang kanyang Panginoon gamit ang isang simpleng kaway. Tiningnan at sinuri ni Do-hyun ang goblin mula ulo hanggang paa, at agad na napansin ang bagong pagmamalaki at kay-abangan sa kilos ng maliit na nilalang. Nagtanong siya kung nagbago ba si Jihad, ngunit tumawa lang ito at binalingan, na nagsabing lalo lang daw siyang gumwapo habang nagpapahinga. Pagkatapos ay napansin niya ang maliit na gagamba na nakadapo sa ulo ni Jihad. Si Elisa ay puro puti na ngayon at nakasuot ng isang bagong kwintas na gawa sa mamahaling bato. Ipinaliwanag ni Jihad na nagsimulang kumislap si Elisa sa silid ng mga guardian at natagpuan ang kwintas na iyon, na tila naging paborito na nito agad. Ang paliwanag ay lalo lamang nagpagulo kay Do-hyun, nagtataka kung paano nagkita at nagkasama ang dalawang magkaibang tagapag-alaga sa iisang silid at napadpad pa sa mga kagamitan. Hindi pinansin ni Jihad ang kanyang pagdududa at ipinagpatuloy ang paghaplos kay Elisa, na tila labis na masaya sa kanyang bagong anyo. Tinitingnan sila ni Do-hyun at pakiramdam niya ay baka masamang impluwensya ang goblin sa maliit na gagamba. Biglang may narinig na boses sa malapit. Nakilala ng isang lalaking nakasuot ng asul na baluti ang anyo ni Do-hyun sa laro at itinuro ito sa kanyang mga kasama. Sigurado silang si Kaiser ito dahil sa hindi mapagkakailang mapagmataas na tindig. Lumingon si Do-hyun at nakita ang isang maliit na pangkat na nakamasid sa kanya. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang buong pulutong ng mga manlalaro ang sumugod mula sa mga anino, sumisigaw ng mga alok mula sa mga samahan tulad ng Emergency at Bangtang Knights. Sinubukan ng isang manlalaro na hawakan siya at binuhat, habang nagbabala sa iba na huwag unahan bago pa muling makatakas si Kaiser. Napagtanto ni Do-hyun na ang kanyang pagiging sikat ay naging hindi maganda, na umaakit ng maraming masasamang langaw na nagnanais makinabang sa kanyang pagbabalik. Bumantong hininga siya at nagpasyang samantalahin na lamang ang kaguluhan dahil itinuturing na siyang tanyag na tao. Gumawa siya ng pampakitang tindig at sinabihan ang karamuhan na pumila at kumuha ng numero kung nagnanais silang magpapalit ng litrato. Hindi interesado ang mga tagapangalap sa mga laro. Isa sa kanila ang nagutos na hulihin siya habang mababa pa at kayang-kaya pa ang antas niya. Nagkibit-balikat lang si Do-hyun at inilabas ang isang simpleng pamalo na nagsimulang kumabog ng gininto ang liwanag. Inanunsyo ng sistema ang pagbabago ng Shingen at naging Silver Iron Shield. Sumabog ang liwanag habang nabuo ang isang dambuhalang mabigat na kalasag sa kanyang mga kamay, kumikinang pa rin dahil sa natitirang lakas. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan at naghanda habang lumalapit ang karamihan. Inindayog ni Do-hyun ang napakalaking kalasag sa malawak na arko, pinalayo ang mga agresibong manlalaro habang sumisigaw tungkol sa kanyang karapatan sa sariling larawan. Nagulat ang mga manlalaro sa paligid, walang kaalam-alam kung anong kakayahan ang kanyang ginamit. Hindi sila binigyan ni Kaiser ng panahon na makabawi, ibinagsak niya ang mabigat na kalasag sa lupa, na lumikha ng napakalakas na alon ng pagyanig. Nagliparan ang mga katawan habang tinataboy nito ang maliliit na manlalaro na sumusubok na ikulong siya. Sa sandaling pagkakataong nabuo, tinawag niya si Jihad at Elisa at sinabing oras na para tumakas. Tumakbo ng mabilis ang grupo at iniwan ang galit na karamihan sa likod sa loob ng maulap na gubat. Nagngangalit ang mga ngipin ni Kaiser habang napagtantong ang pagiging sikat sa larong ito ay higit na nagiging sumpa kaysa pagpapala. Sa oras na nakakalayo na ng kaunti, isang bagong pangkat ng mga manlalaro ang nakakita sa kanya, at nagsimula na naman ang paghahabulan. Nakakapit sina Jihad at Elisa sa kanyang ulo, habang lumilingon sa mga determinadong humahabol sa kanila.
Napagpasyahan ni Kaiser na kailangan niya ng mas matagalang solusyon, at inihanda ang kanyang kalasag. Iniunat niya ang kamay at ang sandata ay gumalaw na parang may sariling isipan, bago mabilis na bumalik mismo kay Kaiser. Patuloy siyang tumatakbo, ginagamit ang kaguluhan upang sa wakas ay lumayo ng husto mula sa mga nagnanais makinabang sa kanya. Sinalo ni Kaiser ang pabalik na kalasag mula sa hangin at inikat ito ng may walang kapantay na katumpakan. Habang tumatakbo, muli niya itong inihagis bilang huling babala, sinumang manggahas pa ring sumunod ay sasagupa ng masakit na wakas. Sa wakas ay nakarating sila sa lungsod ng Bonn, kung saan ang matatangkad at makalumang mga gusali ay nag-aalok ng kahit kaunting kaligtasan mula sa mga panganib. Ngunit kahit dito, hindi siya makatakas sa atensyon. Ang mga manlalaro sa kalsada ay nagbubulungan at nagtuturoan habang dumadaan ang sikat na manlalaro. Isang masigasig na tagapangalap ng samahan ng sumubok na isiksik ang isang papel sa kanyang mukha, ngunit binaliwala lang ito ni Kaiser nang hindi man lang bumabagal ng lakad. Para sa kanya, ang dami ng tao sa lungsod ay mas mabuti pa rin kaysa sa mga masugid na tagasunod sa lugar ng pangangaso, ngunit ang patuloy na pagtitig ay nakakapagod pa rin. Sa mga anino, isang pangkat ng mga kaina-hinalang manlalaro na nakasuot ng maskara ang nagmamatsyag sa kanya, naghihintay ng anumang pagkakataon upang tambangan siya dahil sa kanyang katanyagan. Si Jihad naman ay masayang sumasabay sa kanyang Panginoon, tila walang kaalam-alam sa mga mapanganib na tinginan mula sa madidilim na sulok ng kalsada. Alam ni Kaiser na kailangan niyang maabot agad ang pinakamataas na antas, hanggat hindi pa niya ito nagagawa, ang pinakamainam na gawin ay manatiling hindi kapansin-pansin at iwasan ang gulo. Ngunit imposibleng manatiling tahimik kapag nagsimulang sumigaw ng buong lakas si Jihad, na inaagaw ang atensyon ng lahat. Ang Goblin ay nagpakilala sa sarili at kay Elisa bilang mga guardian ng dakilang si Kaiser, na ginawang parada ang kanilang pagdating. Kitang-kitang nasisiyahan ito sa atensyon, at sinisigurong alam ng lahat kung sino ang kanilang kaharap. Sobra na ang nakikita at naririnig ni Kaiser. Yumuko siya at hinawakan ng maingay na goblin sa likod ng kwelyo at hinayla ito palayo habang patuloy itong nagpupumiglas. Sinitin niya ito dahil lalo lamang silang pinapansin gayong hinahanap at tinutugis na nga sila. Sinubukan ni Jihad na ipagtanggol ang sarili, at sinabing binibigyan lamang niya sila ng nararapat na pagkilala bilang mga alamat. Sinabihan ni Kaiser ang maliit na nilalang na tumahimik na, at ipinaalalang mayroon silang mga gawaing kailangang tapusin at walang oras para sa kanyang mga walang kwentang pagpapakitang gilas. Nakarating sila sa dakilang templo ng Liar, isang dambuhala at marangyang gusali na nakatayo bilang simbolo ng kapangyarihan sa lungsod. Huminto si Kaiser sa pasukan, biglang nakaramdam ng matinding takot at pagpipigil sa harap ng banal na tanawin. Gumawa siya ng maingat na unang hakbang papasok, habang iniisip kung makakapasok lang ba siya ng basta-basta at hihingi ng pakikipagtagpo. Dalawang bantay ng templo ang agad na hamarang sa kanilang daan, mahigpit na hawak ang kanilang mga sibat habang nagtatanong kung ano ang kanilang sadya. Nanatiling mahinahon si Kaiser at sinabing narito siya upang makita ang punong pari na si Guild-Eti. Naging pag-alit ang reaksyon. Isang bantay ang itinutok ang dulo ng sibat ilang pulgada lamang mula sa ilong ni Kaiser habang masama ang tingin dito. Galit na galit ang bantay at nainsulto, dahil kung paano naman daw nagawang gamitin ng isang walang kwentang katulad ni Kaiser ang pangalan ng punong pari ng ganoon na lamang kadali. Agad na sumagot pabalik si Jihad, sumisigaw sa bantay dahil sa lakas ng loob nitong itutok ang sandata sa kanyang Panginoon. Lumapit ang goblin ng husto sa mukha ng bantay, walang takot sa banta habang patuloy na nagtatanggol. Sinabihan ni Kaiser ang walang kwentang kasama na humawak muna, at ibinukas ang pahina ng sistema upang ipakita sa mga bantay ang katibayan na hindi sila basta-basta na mga manlulusob. Itinaas ni Kaiser ang maliit na berdeng kahon at sinabing narito siya tiyak upang ipakita kung ano ang nasa loob nito. Nagulat ang isa sa mga bantay, at kusa itong lamagay ang kamay sa dibdib dahil sa gulat. Lumapit ito at itinuon ang mga mata sa mahiwagang lalagyan na hawak ni Kaiser. Kasama sina Jihad at Elisa, sumunod si Kaiser sa dalawang paring nakabihis papunta sa mga batong pasilyo ng templo, habang napapansin kung gaano kabigat at tindi ang kapaligiran. Nakarating sila sa isang pares ng dambuhalang pintuang kahoy, kung saan inutusan sila ng gabay na pumasok ng dahan-dahan at may paggalang. Humakbang si Kaiser sa kabila ng pasukan, bagaman dahil sa mga paalala ng gabay tungkol sa tamang pag-uugali sa harap ng punong pari ay pakiramdam niya ay may ginawa na siyang mali kahit wala pa man.
Maingat na sumilip si Kaiser sa lumalawak na siwang ng mabibigat na pinto. Sa loob ng malawak na bulwagan, nakaupo sa isang marangyang trono ang punong pari na si Guildetti, isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at marangyang korona, na may dalawang makapangyarihang kawal sa magkabilang panig. Habang lumalapit sila sa trono, tinamaan si Kaiser ng matinding bigat ng hangin sa silid at ang hindi maabot na kapangyarihan ng mga bantay. Si Zerdik, isang maskuladong kawal na may matutulis na gintong buhok, ay tumingin kay Kaiser na may agad na pagdududa. Nauutol na sumagot si Kaiser, at lalo siyang kinabahan nang mapansin na ang pangalan ni Zerdik ay nakasulat sa nakakatakot na kulay pula. Lumapit ng husto si Zerdik at hiniling na magpakilala ng maayos si Kaiser, ngayong pinayagan na silang makapasok. Humingi ng paumanhin si Kaiser at mabilis na ibinigay ang kanyang pangalan, ngunit sinumbatan lang siya ni Zerdik na magsalita ng malakas at huwag bumubulong. Isang mahinahong kawal na may maitim na buhok at nakatali ito, si Taxinel, ang umaawat, at sinabing sapat na ang kanyang nakita at narinig. Humingi ng paumanhin ang matikas na kawal dahil sa magaspang na ugali ng kasama, at ipinaliwanag na mula ito sa malayong rehiyon. Nanatiling mahinahon si Kaiser, bagaman sa loob-loob niya ay pinapawisan siya ng malamig ng mapagtantong pula rin ang kulay ng pangalan ni Taxinel. Pilit na tumawa si Kaiser dahil sa kaba, at inamin na nagulat siya sa biglaang paghaharap, ngunit sinubukan itong ipagwalang bahala. Nagsalita na ang punong pari na si Guildetti, kinikilala ang hirap at pagsubok na tiyak na dinanas ni Kaiser bago pa man nakarating sa templo. Hiniling ni Guildetti na makita ang bagay na dala ni Kaiser, at muling inilabas ni Kaiser ang berdeng kahon. Binuksan niya ito at inilantad ang isang talas-talas at tila batong obsidian na nakapatong sa loob. Inabot ni Guildetti gamit ang isang puting tela upang maingat na buhatin ang pira-pirasong bato, habang nagbabago ang kulay ng kanyang mukha. Sinuri ng mabuti ng punong pari ang bato, puno ng bigat at kaseryoso ang kanyang mga mata habang kinukumpirma kung ano ito. Tumangala si Guildetti mula sa pagkakatingin sa bato at nagtanong kay Kaiser kung mayroon ba itong ideya kung ano talaga ang bagay na ito. Inamin ni Kaiser na wala siyang kaalaman, at natagpuan lamang niya ang mahiwagang bagay na nakapatong sa isang bato sa gubat. Sa sobrang galit ay halos sumabog si Zerdik, sumisigaw kay Kaiser dahil sa kawalang ingat na dalhin ang ganitong bagay dito nang hindi man lang alam kung ano ang kalikasan nito. Lumapit ang mainitan ang ulong kawal, puno ng hindi paniniwala at galit ang kanyang ekspresyon. Muling humingi ng mahinahon na paumanhin si Taxinel, at inamin na bagaman mabuting tao si Zerdik, sadyang napakamagaspang ng pananalita at ugali nito. Tiniyak ni Guildetti kay Zerdik na walang dahilan upang pagdudahan ang intensyon o kwento ni Kaiser. Nanatiling inis si Zerdik, bumubulong-bulong kung bakit tinatrato ng punong pari ang isang karaniwang tao ng may labis na paggalang. Napangiti lang si Guildetti sa pagkainis ng kawal, at inamin na marahil ay medyo magaspang nga ang kanilang pagtanggap kanina. Binanggit ni Guildetti na bagaman tila isang simpleng dayuhan lamang si Kaiser, ang kanyang titulong nangunguna sa pagtatapos ay tumutugon at tumutugma sa sitwasyon. Tinawag niya si Kaiser na isang kagalang-galang na panauhin, at sinabing ang isang taong kasing husay niya ay higit na karapat-dapat na makatuklas ng ganitong uri ng bagay. Tinitigan ni Guildetti ang itim na pira-piraso, at tinawag itong pinakamasamang uri ng lakas sa buong Avtartal, ang mga yapak ng takot. Nakikinig ng mabuti sina Zerdik at Taxinel habang ipinapaliwanag ng punong pari na ang maliit na kapirasong ito ay bakas lamang ng isang mas malaki at mas nakakatakot na pagkatakot. Naging mabagsik at nakakatakot ang mukha ni Guildetti habang binibigkas ang pangalan ng nilalang na nag-iwan ng bakas na ito, ang kadiliman. Nanigas ang mukha ni Kaiser habang sa wakas ay lubusan niyang nauunawaan ang bigat at kabigatan ng sitwasyong kanyang kinasasangkutan. Ipinaliwanag ni Guildetti na ang kadiliman ay isang sinaunang kasamaan na napakadelikado, kung kaya't maging ang mga makapangyarihang Diyos ay nag-iingat dito. Sinabi niya kay Kaiser na ang tahanan ng mga Diyos ay nagbigay sa kanila ng tungkuling burahin ang bawat bakas ng kadiliman upang mapanatiling ligtas ang mga tao. Nakikinig lamang si Kaiser habang mabilis na gumagana ang kanyang isip, naaalala niya ang mga salita ni Gamiliel at napagtantong mas maagang lumitaw ang kadiliman kaysa sa inaasahan. Napapaisip siya sa kakaibang katotohanang ito, baka kaya kumakalat at lumalakas ang kadiliman ay dahil sa digmaang pinasimulan mismo ng mga Diyos. Napansin ni Zerdik na wala sa sarili si Kaiser at itinuro ito, hinihinging malaman kung ano ang tumatakbo sa isipan nito. Inakusahan ng mainitan ng ulong kawal si Kaiser na may itinatago,
ngunit agad itong sinaway ni Taxinel. Sinubukan ni Taxinel na pakinisin ang sitwasyon at ipinaliwanag na sadyang napakasensitibo lamang si Zerdik pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kadiliman. Pinutol ni Guild-Eti ang mga paligoy-ligoy na usapan at humingi ng pabor kay Kaiser ngayong opisyal nang nakumpirma ang presensya ng kadiliman. Sa likod ng punong pari ay lumitaw ang isang imahe ng dambuhalang kulay pulang halimaw habang ipinapaliwanag ang misyon, hanapin at tukuyin ang mga nilalang na nabahira ng impluwensya ng kadiliman. Ayon kay Guild-Eti, bagaman halata na kapag malala na ang bahid, sa mga unang yugto ay walang nakikitang senyales. Kailangan ni Kaiser na kumuha ng mga sampol ng dugo mula sa mga halimaw para masuri. Agad na lumitaw ang abiso ng sistema sa harap ni Kaiser, nagtatanong kung tatanggapin ba niya ang gawaing, hanapin ang mga bakas ng kadiliman. Ang mga gantimpala ay kinabibilangan ng mas mataas na pagtingin ni Guild-Eti at isang tiket para makakuha ng kasanayang pangkalagitnaan kapag matagumpay na natapos. Nanlaki ang mga mata ni Kaiser dahil sa pananabik nang makita ang tiket. Yumuko siya ng malalim at may paggalang sa punong pari, nangakong aasikasuhin agad ang usapin. Nang ipagkatiwala na sa kanya ang gawain, mabilis na lumabas si Kaiser mula sa templo, sumisigaw sa tuwa na ang pangangaso ng mga halimaw ay parang laro lamang kumpara sa mga pinagdaanan niya kamakailan. Ikinakampay niya ang mga kamay sa sobrang saya, iniisip kung gaano siya kalalakas kapag napagsama na niya ang kapangyarihan ni Shinbian at ang bagong kasanayan. Sumasayaw siya sa tuwa habang ginagaya naman ni Jihad ang kilos ng kanyang Panginoon. Masayang naglalakad silang dalawa palabas, lubos na nasisiyahan dahil sa magandang gantimpala ng misyon. Tumatakbo si Kaiser patungo sa pinto, inaabot ang hawakan habang nakangiti ng malaki at puno ng kumpiyansa. Sa sandaling bumukas ito ng kaunti, nakita niya ang napakaraming manlalaro na naghihintay mismo sa labas ng bakuran ng templo. Agad na huminto si Kaiser at Samandal pabalik sa pinto, nabaluktot ang mukha dahil sa inis nang makita ang mga nag-aabang na parang mga mamamahayag. Tumangala si Jihad sa kanya, naguguluhan sa biglang pagbabago ng kanyang ugali at nagtanong kung ano ang problema. Habang nakatitig sa labas, naiisip ni Kaiser ang sarili na hinahabol ng walang humpay na karamihan, para silang mga langaw na sumusunod sa kanya mula pa sa lungsod. Inaakala niyang paglabas niya sa gubat ay paliligiran na naman siya. Nag-aalala siyang mauubos lang ang oras niya sa paglalaro kakaiwas sa mga ito, kaya Samandal siya at bumantong hininga, iniisip kung dapat ba niyang takpan muna ang mukha bago lumabas. Lumipat ang tingin niya sa gilid habang mabilis na nag-iisip ng solusyon sa hindi niya kailangang kasikatan. Bumaba ang tingin niya kay Jihad at tinawag ito habang nabubuo na ang isang tiyak na plano sa kanyang isipan. Itinuro niya ang daliri sa goblin at Frank ang sinabing haborin nito ang suot na damit doon mismo sa pasilyo. Hinawakan ni Jihad ang harapan ng kanyang kasuotan, namumula ang mukha habang nagtatanong kung ano ba naman ang iniisip ng kanyang Panginoon. Ipinakita ni Kaiser ang paglalarawan ng kasuotan ng mahikerong itim na goblin, at ipinaliwanag na kailangan niya ang kakayahan nitong lituhin ang pagkilala sa mukha upang makalabas ng maayos. Lalo lang nalito at tumanggi si Jihad na ibigay ang kanyang tanging damit. Habang iniisip ni Kaiser ang sarili bilang isang nakakatakot at madilim na figura, nagsalita si Jihad at sinabing maghintay muna ito. Biglang tumalim ang ekspresyon ng goblin dahil nakakita ito ng pagkakataon upang gantihan ang kanyang Panginoon. Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa mukha nito habang hinahawakan ng mahigpit ang kwelyo ng damit. Naglahad ito ng kamay at hiniling na humingi muna ng maayos si Kaiser, partikular na sabihin ang mga salitang, pakibigay po nito sa akin, Panginoong Jihad. Agad na sumagot pabalik si Kaiser at sumigaw na nababaliw na ba ito. Nagkibit-balikat lang si Jihad at sinabing bahala na itong harapin ang mga sumusunod na manlalaro ng mag-isa dahil naman daw marunong ito. Humiga pa ang goblin sa mga batong sahig at tumawa habang nakikita niyang galit na galit si Kaiser sa kawalan ng katapatan ng kasama. Nagngangalit ang mga ngipi ni Kaiser, namimilipit sa hiya habang pilit na binibigkas ang mga nakakahiyang salita. Kitang-kita ang ugat sa kanyang noo nang sa wakas ay mautol niyang hilingin ang damit, tinatawag ang goblin na kanyang, Panginoong Jihad. Biglang tumalon si Elisa mula sa ulo ni Jihad papunta sa balikat ni Kaiser, humuhuni upang kunin ang atensyon nito. Natatarantang tumalon si Jihad, nanlalaki ang mga mata habang nagtatanong kung ano ba naman ang akala nito na ginagawa niya. Inilahad ni Elisa ang isang maliit at kumikinang na kwintas kay Kaiser, masayang binabanggit ang kanyang pangalan habang inaabot ito. Nakatitig si Kaiser sa alahas na nasa kanyang palad,
lubos na nagtataka kung bakit ito ibinibigay sa kanya ng gagamba. Kinumpirma ng sistema na nakuha na niya ang bracelet ni Elisa, isang kagamitang pangbayani na matibay at matagal masira. Ipinakita ang mga espesyal na kapangyarihan nito, nagbibigay ito ng mahinang kakayahang magtago at tinatanggal ang gastos sa lakas na karaniwang kailangan para sa ganyang kapangyarihan. Tumawa si Kaiser dahil sa labis na tuwa, itinaas ang kwintas at nagtataka kung bakit itinatago ni Elisa ang isang napakagandang bagay. Napaluhod si Jihad at umiyak, sumisigaw kay Elisa dahil sa pagtataksil habang humuhuni lang naman ito pabalik sa kanya. Sinuri ni Kaiser ang alahas at napansin na bagaman kapakipakinabang ang pagtatago, mahigpit naman ang patakaran nito, bawal hawakan o galawin ang anumang bagay habang ginagamit ito. Tumingin siya kay Jihad at napagtantong kahit maging hindi nakikita, kung maglalakad naman siya kasama ang isang maingay at mapaghangad na goblin, wala ring saysay ang pagtatago. Biglang huminto si Kaiser at humarap kay Jihad na nanginginig dahil sa matindi at biglang atensyon na natanggap. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Kaiser habang ipinapaalala sa goblin kung gaano ito kayabang ilang sandali lang ang nakalipas. Pinapawisan ng malakas si Jihad at tila nawawala sa sarili habang nakadapo ulit si Elisa sa kanyang ulo. Nagbubulong-bulong ito at sinusubukang isipin ang susunod na gagawin ngayong mag-isa na lang siya. Sa labas ng templo, nananatili ang napakaraming tao at hindi sila naroon para sa anumang seremonya. Naghihintay sila para kay Kaiser at aalis lamang kapag nakita na nila ito. Nag-uusap-usap ang mga manlalaro at kinukumpirmang nakita nilang pumasok si Kaiser. Desidido silang mag-abang doon hanggang sa lumabas ito, umaasang makakuha ng kapiraso ng kanyang katanyagan. Sumilip si Jihad sa kanto, mukhang galit sa sitwasyon. Hindi siya natutuwa na naiwan upang harapin ang karamihan habang ang kanyang Panginoon ay nasa kung saan man gumagawa ng kung ano. Nakita ng mga tao ang goblin na nakaupo mag-isa sa pasukan. Nakilala nila ito bilang kasama ni Kaiser at nagtaka kung bakit ito gumagala ng mag-isa. Nagngingit-ngit sa galit si Jihad, kumbinsidong iniwan siya ni Kaiser dahil lang sa sandaling pagpunta niya sa palikuran. Sadyang inis niya ito at hindi namamalayang bahagi lang siya ng isang mas malaking plano. Tumayo siya at nagsimulang lumakad palayo, inaagaw ang atensyon ng lahat sa bakuran. Agad na nagtaka ang mga manlalaro, iniisip kung saan siya patungo at kung dadalhin ba sila nito kay Kaiser. Nagsimulang kumilos ng maingay si Jihad at binanggit ang isang, nakatagong lagusan, na di umano'y natuklasan ni Kaiser sa malapit. Naniwala agad ang karamuhan. Sa pag-aakalang makakatuklas sila ng sikreto, inakay nila ng buong pangkat palayo sa templo at papunta sa pangunahing daan. Mukha siyang maliit na pinuno ng parada na sinusundan ng Gaaman na karamihan. Nasa likod na nila ang goblin, sabik na makakuha ng anumang bakas kung nasaan si Kaiser. Sa sobrang atensyon nila kay Jihad ay nakalimutan na nilang lahat ang pasukan ng templo. Biglang lumabas ang abiso ng sistema, dahil umalis na si Kaiser sa kasalukuyang lugar, automatikong tinatawag pabalik sa kanya ang kanyang mga kasama ayon sa patakaran ng laro. Sa harap mismo ng nalilitong mga manlalaro, si Jihad at Elisa ay natunaw at naging halijing asul na liwanag. Natapos na ang plano ng panlilinlang. Naiwan ang karamihan na nakatitig sa walang laman na pwesto kung saan nakatayo lang ang goblin kanina. Huli na nang napagtanto nilang ang kanilang inaabangan ay literal na naglaho na parang bula. Kinumpirma ng sistema ang pagdating ni Kaiser sa mabatong gubat. Aktibo ang kanyang kakayahang magtago, kaya hindi siya nakikita ng sinumang manlalaro na nasa paligid. Sa kailaliman ng maulap na gubat, muling lumitaw sina Jihad sa tabi ni Kaiser. Naging perpekto ang paglipat at muling nabuo ang grupo sa bagong lugar. Itinaas ni Kaiser ang kamao bilang tanda ng tagumpay, tuwang-tuwa na naging matagumpay ang pagtakas. Sa wakas ay malaya na siya mula sa nakayayamot na karamihan. Sinadya niyang gamitin ang pagiging maingay ni Jihad upang ilayo ang mga tao, alam niyang dadalhin ito ng sistema pabalik sa kanya kapag lumipat siya ng lugar. Ito ay isang ganap na estratehiya ng isang magaling na manlalaro. Hindi napigilan ni Kaiser ang pagtawa kung gaano kadaling nalinlang ang mga tao. Sa kabilang dako naman, mukhang tapos na si Jihad sa mga pukana ng kanyang Panginoon sa maghapon. Nang sumubok magreklamo ang goblin, agad itong pinatahimik ni Kaiser. Nasa ilalim pa rin siya ng epekto ng pagtatago at ayaw niyang mapansin sila dahil lang sa maingay na bibig ni Jihad, baka may ibang nag-aabang sa hamog. Nakita ni Kaiser ang ilang manlalaro sa malapit at binalaan si Jihad na manatiling tahimik at sumunod lang.
Baka ikulong niya ito habang buhay sa silid ng mga kasama kung patuloy itong aagaw ng atensyon. Lumalim sila sa madilim na gubat, dumadaan mismo sa tabi ng ibang mga manlalaro na walang kaalam-alam na nakatayo lang doon si Kaiser. Nakikita ng mga tao ang goblin, ngunit inaakalang isa lamang itong karaniwang tauhan dahil hindi naman nakikita si Kaiser. Lumabas ang babala habang lalong kumakapal ang hamog, nagpayo ang sistema na maging mapagmatsyag sa mga halimaw na mahilig manambang mula sa hamog sa lugar na ito. Dahil sa pakiramdam na ligtas na mula sa ibang manlalaro, tinanggal ni Kaiser ang kanyang pagtatago. Umikot ang hamog sa kanila habang naghahanda para sa tunay na pangangaso. Inabot ni Kaiser at mahinang hinaplos ang ulo ni Elisa. Tila gustong-gusto ng maliit na gagamba ang atensyon at hamyuni ng masaya. Sinubukan naman ni Jihad ang kinan ang kredito sa matagumpay na pagtakas, sinasabing lahat ay dahil sa kanya. Inamin ni Kaiser na naging epektibo nga ito, ngunit pabirong sinabing ayaw talaga niyang magbigay ng papuri sa goblin. Nagsimulang ulit hamyuni si Elisa habang inuulit ang kanyang pangalan, mukhang medyo balisa. Yumuko si Kaiser, naguguluhan kung ano ang gustong sabihin ng kanyang maliit na kasama. Nagkibit-balikat lang si Jihad at hula ang nagtatampo lang ito dahil sa kung ano. Tila hindi napapansin ng goblin ang biglang pagbabago ng hangin at kapaligiran. Biglang isang dambuhala at maskuladong berdeng braso ang lumabas mula sa ulap kasabay ng nakabibinging ungol. Ang pananambang na binabalaan ng sistema ay nangyayari na mismo ngayon. Nagulat pareho sina Kaiser at Jihad, naputol ang kanilang usapan dahil sa dambuhalang banta na lumitaw mula sa hamog. Hindi nila inaasahang aatake ito ng ganito kabilis. Bago pa man makagawa ng reaksyon si Kaiser, lumipad na si Elisa patungo sa halimaw. Hindi niya hahayaang may makasakit sa kanyang Panginoon. Isang dambuhalang halimaw ang nakatayo sa harap nila, ngunit ang maliit na puting gagamba ay bumulusok na at sumabak na sa laban. Ang pangangaso o laban sa mga kadiliman ay opisyal nang nagsisimula.